waiting for documents. I'm here in the releasing area. Hi guys, finally nakuha ko na yung apostillation documents. Thank God. Let's go. Let's get some ice cream. Thank you. Strawberry cheesecake ice cream. Meow eh. Choco candy spring. For kids. Hi. Okay, time sa ay saglakaw. Chika sa kadali lang, okay? Explain ko lang kung ano yung mga requirements at paano ko prinastes yung apostillation ng aming documents. So, 4 yung documents, 3 birth certificate, including my birth certificate at sa 2 kong anak. At yung isa pang-4 ay yung marriage contract namin. Kaya 4 sila. So, ito na yun. Nakuha ko na kahapon. Finally, di ba? Ayan. 3, 4. So, yung process, sorry, nag-touch ako size. Ang dinala kong mga requirements ay original PSA birth certificate copy, 4 yun, at saka 3 passport. Tag-iisa kami ng passport. Kay Mitran, kay Saksha, at sa akin. So, yun yung binigay ko doon sa DFA. So, ayun na. Prinastes at saka binigyan ako ng form kulay blue. Tapos finil upan ko yun lahat. After kong na-fill upan lahat, ay binigay ko pabalik sa babae. Tapos ang sinabi niya sa akin ay each document ay 100 pesos lang ang babayaran. So 4 yon, so 400 pesos lang yung nabayaran ko. At saka inexplainan niya ako yung birth certificate ni Dano Saksha, dahil may annotation yun eh. Pakita ko sa inyo ha. Dano Saksha. Okay. So, ito yung kay Dano Saksha. Apostille na documents. So, yung sa original na PSA niya, makikita nyo na may, wait lang. Ayan. Makikita nyo na may annotation sa gilid. Kasi, di ba, legitimate na siya at prinasis namin to ng husband ko. Ayan. Kapag pala mag-apply ka ng apostillation na yung PSA document mo ay may annotation dito sa gilid, ipaprocess pa nila yan, i-verify nila doon sa PSA. Oo. So, itong kay Saksha, nagtagal siya ng 2 weeks from the date na nag-apply ako ng apostillation. Dahil bine-verify nila yun sa PSA. Kaya sinabi sa akin ni ma'am na yung sa inyo, kay Mitran at sa akin, makukuha ko after 1 week. Kasi wala naman yung problema eh. Pero bine-verify pa din nila yun sa PSA. Pero ito lang kay Saksha, aabutin ng 2 weeks. Tapos in-advise niya ako nga, before ka mag-claim, i-email mo itong link. Ito yung link. Ayan. I-email mo itong link na to, ma'am, at mag-ask ka kung na-verified na yung PSA ni Dano Saksha. At saka mo i-claim. So, ang ginawa ko, nag-email ako. So, ito yung in-email ko. Ayan. Yan yung email ko, guys. Nagtanong ako para hindi din masayang yung pamasahe ko magpunta doon sa DFA. Ayan.
At very responsive sila guys dahil nag-reply sila agad. So, ito yung reply. At fina-follow up nila ako at ayan na yun. Binigyan nila ako ng day kung kailan ma-release yung kay Saksha dahil verified na yung PSA birth certificate copy niya. Ayan. So, ayan na, verified na yung 4. So, yung mga requirements ay original PSA birth certificate copy at saka passport copy. Original passport copy at passport photocopy. Yes. Yan lang yung ibibigay. At saka 100 pesos per documents ang bayad. Kompleto na yung apostillation documents, so pwede na tayong mag-apply ng Indian visa. Yes. So, ito yung gagamitin natin na mag-apply ng Indian visa at saka, ay, ito pala guys. Each document, meron siyang sticker ng DFA at may pirma. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. So, per document yan ha, merong sticker. So, legit talaga. Oh, ayan. Ayan. So, ang gagawin ko, mag-apply muna pala kami ng UAA stamping. So, ito yung ibibigay ko sa DHL na ipaprocess namin yung UAA stamping. At next naman ay an Indian visa. So, magbablog ulit ako para dyan. So, guys, thank you so much for watching. Have a good day! Bye!